Magandang hapon sa inyo lahat. Again, ito po si Pastor John Española at gusto ko po ulit mag-share sa inyo. Well, mas gusto ko na mag-share habang nagda-drive ako kasi marami akong naiisip tuwing nagda-drive ako. Marami akong ini-evaluate, marami akong nare-realize, marami akong na mapasok sa isipan ko tuwing nagda-drive ako. At isa sa mga naisip ko ngayon is ano nga ba ang dapat na priority natin talaga? Especially the young professionals, mga working, tayo mga nagtatrabaho na. Nakakapagtalang kasi minsan ang laging dahilan ng karamihan ay busy raw sila. So, pero ako talaga never kong tinanggap ang dahilan na busy pagdating po sa ministry, pagdating po kay Lord. Kasi I realize na ang pagiging busy ay hindi dahil sa kakulangan ng oras, kundi dahil kung ano ang priority mo. Ano ba ang mahalaga para sa iyo? Kasi isipin mo, kung ang isang bagay ay mahalaga sa iyo, ginagawa mo lagi ng paraan eh. Pero kung ang isang bagay na hindi naman mahalaga sa iyo, bakit mo naman nga uunahin, di ba? So pag ang tanong natin ay bakit wala ka sa church? Bakit wala ka sa ministry? Bakit wala ka sa life group? Bakit wala ka ng quiet time? Ang sagot ng karamihan, wala na raw. Siya lang oras at busy na raw sila. Pero pag inisip mo mabuti, busy nga ba sila? O nagiging less priority na lang talaga nila ang ministry at ang Panginoon? Alam niyo, masakit isipin yan at masakit tanggapin yan. Kasi isipin mo nga naman, masakit na sabihin na less priority mo na si Lord. Tama? Pero ang hindi natin nare-realize, yan po ang ginagawa ng karamihan. Kung wala ka na pong oras at nahihirapan kang hanapan ng oras, ang quiet time mo, ang Bible reading mo, ang worship mo kay Lord, ang life group mo, ang ministry mo, hindi dahil sa ikaw ay busy, pero dahil sa ito ay naging less priority mo. Kasi sa totoo lang, ang problema ng karamihan sa atin, habang tumatagal, nangingibabaw sa atin ang ibang bagay. Hindi naman ito biglaan eh. Minsan, kakainin ka lang nito unti-unti. At hanggang sa dumating sa punto na hindi mo napapansin na priority mo na pala siya. At ngayon, dahil sa laki na ng binigay mong oras at sa laki na ng binigay mong sakripisyo, naging napakahalaga na siya sa iyo. Natatakot ka na pagalitan ng boss mo, natatakot ka ng hindi ma-promote, natatakot ka ng hindi mo ma-achieve yung pangarap mo, natatakot ka na magalit yung ibang tao sa iyo. Masakit mang isipin, pero sa totoo lang, less priority mo na talaga. Mas bumaba na ang halaga ng value ni Lord sa buhay mo kaysa sa ibang bagay. So, paano mo ma-overcome yan? Well, balikan mo lang. Ano ba ang mahalaga talaga sa iyo? Sino ba ang mahalaga at ano ba ang mahalaga? Kasi kung isipin mo, kung ang success mo ay na kay Lord at alam mo ang siya nagbibigay sa iyo ng success ay si Lord. At ang susi ng lahat ng joy, ng peace, ng love, ng happiness ay nagmumula lang sa Diyos. Imposibleng hindi mo siya gawing priority. At imposible mo rin ipagpalit siya sa mga bagay-bagay. So, sa oras nito, kung nahihirapan kang bigyan siya ng oras, yun ay dahil hindi mo siya priority. Hindi dahil sinadya mo na huwag siyang gawing priority, pero maaring kinain ka ng mga bagay sa buhay na hindi mo napansin, unti-unti na pa-prioritize mo ibang bagay. So sa oras na ito, kung mahal mo talaga siya, gawin mo siyang priority. Kung alam mong siya ay mahalaga sa iyo at alam mong siya ang susi ng success ng buhay mo, siya ang susi ng totoong love, ng joy, peace, patience, lahat ng hinahanap natin sa buhay, unahin mo siya. At doon, masasabi mo,
magkakaroon ka ng oras. You will have time and you will find time to serve Him, to have your quiet time, to have your devotion. So sana sa araw na ito, tayo ay balikan natin si Lord. Balikan natin siya. Gawin natin siyang priority. Salamat sa inyo.